Hello guys. Ayan. Start tayo ng ating vlog. So, kung familiar kayo dito sa daan na to, this is Avery Passion. So, ang sabi ni traffic daw pagdating ng Ibon ni Passion, that's why tinatambok niya ulit is LRT. Mabilis talagang mag-accelerate to. Comparable to sa ano kung nagmumotor kayo. In 300 Parang NMAX meters, to. turn right onto 5th Avenue, C3. When it comes sa pag-arangkada, Turn right onto 5th Avenue, C3. ito kasi tayo tinuturo sa LRT, but prepared ko tong Ibon ni Passion. Mga kawayan truck kasi mahaba yung trailer, panahin yan, mahirap yan sabayan. Send mahal ko a message. What do you want to say to Mahal? I'm on one way to the hospital, so you have to wait. Estimated time of arrival is 4:13. It says, I am on my way to the hospital, so you have to wait. Estimated time arrival is 413. Send it? Send it. Done. Continue on C3 for 1 kilometer. Head southwest on A Bonifacio Avenue, R-8 toward Dome. In 600 meters, continue straight to stay on A Bonifacio Avenue, R-8. So nag-hold naman yung ating GoPro. There's an 11-minute slowdown in 1.5 kilometers. You're still on the fastest route. Ang tanong, bakit may slow down? Kasi North Cemetery yung tumbok nito guys is hindi natin sure kung kung meron. But anyway, let's see. Kasi si AI masyadong aggressive sa when it comes sa estimating tsaka real time position. Kabi siya sa Continue mga apps straight to din. stay on A Bonifacio Avenue, GPS, R-8. syempre. Anyway, kasi pag dito ka, mas mabilis-bilis ka makakapag-accelerate dito actually. Paro sa Continue on R-8 for nandun 1.5 pa sa kilometers. LRT banda, matao, di ba? Masasakyan. Pero doon ako dumadaan kasi minsan traffic talaga dito. Lalo pag maulan. If you remember yung sinabi ni Isko na problema sa basura, dito yon, this part yon. This part yon. So, ang problema dito, pag maraming basura dyan, hindi tumutuloy yung yung tubig. Kaya ang siste, nagbabaha dyan, artificial. Alam mo yun, yung baha kasi yun, parang gutter deep. Eh syempre yung iba, alam ko rin naman yung feeling na mababa yung sasakyan. Ayaw mo rin agad-agad ilusong. So, nagkakaroon ng traffic dyan. Bukod pa dito kasi lagi naman traffic dito sa part na sa bukod ng Chinese dyan. Tesla yun. Tesla. Masasabi niyo guys sa Tesla? Ako ganda-ganda ako sa Tesla.
Self-drive, CV mo. Sa ratio, konti lang yung sablay niya sa self-drive. Pag nanonood kayo na sa YouTube na mga self-drive ni Tesla, grabe. Ang mahal niya lang talaga kasi starting at 2.5. Mga ganun. Okay. Hindi ko alam in the future pero sa ngayon 2025 nasa 2.5 siya. Siguro kung marami ka talagang malalim yung bulsa mo, wala ka nang iniisip sa gasolina. Tapos yung bahay mo naka solar pa, di ba? So, hindi ko alam kung bakit sobrang traffic ngayon dito. Moving naman. Sobrang traffic. Medyo questionable naman yung traffic dito. Meron kasing dyan merong ito mga traffic na to yung mga truck dyan. Hindi ko alam kung legal yan o yung mga nahuli yan. Kasi meron ditong station dyan sa ng Mamanga na yan. So ito guys, sa harap natin Tesla Model Y, I think. Alam, may bangga. Oo, may bangga siya. Ano kaya yan, no? Sa likod niya. Ako, mahal siguro gastos niyan. Sa 2.5 pa naman yung presyo niya. May bangga siya. Baka akala nila China car. Yung Tesla yan. US yan. Nagcho-chok dito. May nakabarang truck. Ayan. Pag ganito guys, laruin lang yung clutch. Pwede naman. Kaya lang kasi syempre ang tendency is magkakaroon ng singkitan. Pero siguro bigayan na lang din. Sabi ni AI, pasok, Mirage. Daming huli, kaya siguro ganito ang ginawa ni Yorme. Yan, traffic masyado. So itong part na to, saan ako? Mga police. Ano bakit traffic? So, mga police naman.
Siguro gagawin ko ng ano, nagkaroon ng problem to last time. Karoon to ng problem. Kaya ko nabanggit din yung ano, yung after sales ng Mitsubishi kumpara to Toyota. Kasi nagkaroon to ng ano, ng ABS service required. Gawan ko na lang siya ng separate video. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Alam mo yun, pag inapakan mo yung preno, dumadaos to siya, dudududug, mga ganun siya. Kasi wala yung, hindi gumagana yung ABS. So, hinahamper niya or ini-stop niya yung ano, yung function ng ano ng ABS dahil dun sa error na yun. So, tinry kong tanggalin yung negative ng baterya, then reconnect. But then, hindi rin siya gumana. So, medyo problematic lang. Kaya, isip ko magpunta ng kasa. Pupunta ko naman dun. Ano raw, i-scan daw muna yung ano, yung kung anong error, ganun. Nasa 2,000 daw yun, 2,000 plus. Tapos yung error, depende pa kung saan nagkaroon ng problema. Then kung hindi mo sinasadya, talagang factory defect, pasok siya sa warranty. Pero pag physical damage like ninat-ngat ng daga ng ano, hindi pasok sa warranty. So fair enough naman talaga na meron din silang ano, sa technicality, masasabi natin tama sila. So ayun, ang suma total, hindi natin napagawa doon kasi nag-search ako sa Montero Group. Meron doon sa Montero Group na ang inaano nila is baka nga nangat-ngat ng daga or ganyan. Tapos may nakita ko doon once, may comment doon na dalin daw sa Zik Performance, Zik Performance. So yung Zik Performance nandun yan sa ano, sa along Kirikada lang din siya banda. So ayun, saglit lang nila ginawa guys. Wala pang 1 hour pinakita sa akin, may ngat-ngat ng daga this side. So I think yun, hininang nila yung nangat-ngat ganyan. Pero the point is yung anxiety mo natanggal kasi pauwi pa naman ako ng province nung kinabukasan. Ito kami ng Tarlac. Inisip ko kung walang ABS o umulan, delikado, baka mektad to. Bagal this part. Baka kasi I think may pumapasok dun, tapos may mga residue ng mga ano. Siguro yun,
So ayun, balik tayo. Yung ginawa ng seat performance, yung ABS required service na ito, nagawa nila, kasi nagawa nila agad. So tanggal yung anxiety ko syempre. Medyo matraffic lang guys, grabe. Sabi ng AA 422. So point ko dun, talagang kung cover sana lahat, no? I mean lahat ng cover lahat ng ng insurance yun, kahit na or sub damage or hindi daw. So medyo sa akin lang hindi okay yung after service, unlike dun sa Toyota. Kahit pa paano inoperan ako ng sir, ganito gawin natin, per panel ganyan, or kung may damage ganito ganyan, gagawa tayo ng parang power of attorney lang yatang kailangan nila. So dun pa lang medyo parang yung difference nila, parang ko na nibago talaga ako na parang ang tricky ng tricky ng insurance nila, as in dito lang ang traffic eh. Send mahal ko voice message. To Mahal messages. Go ahead. Sobrang traffic dito sa parting Chinese Gen. So ang sabi ng AI mga 423 ako. Hello. Hello, Mal. Tawag dito sobrang traffic dito sa may Chinese Gen. So sabi naman mga 422, 25 ako makarating diyan. O sige lang, kasi kasabay ko naman sila nag-out sila. Okay, sige. O, muna ako dito. Okay, sige. Sobrang traffic. Dito na lang sa gilid na lang. Okay, sige. Sige na. Para hindi ka naikot. I love you, Okay, I love you. Bye. I love you. So yun guys, susundo tayo ngayon kasi off ko ngayon. Siya naman ang nakalimutan. Actually parehas kami nag-work sa hospital, kaya isa sa mga government hospital dito sa atin. So ayun,
motor. In 200 ABS meters, service turn left required, onto Aurora so- Boulevard R-8. Medyo nakakatakot siya guys pag nagka-experience kayo ng ganun. Never ako nagkaroon ng ganun naka-Toyota ako. Sabi ko nga eh, dinaga naman yon yung Toyota namin before. Sa hood, yung small car namin. Pero, ano, tawag doon, never nagkaroon ng ABS required service yun. Kaya nga medyo ano ako eh, tawag dito, hindi naman sa diskumpiyado pero parang gano'n na rin. Takot din ako na sabi ko supposedly pinakamatibay ito kasi ano SUV to eh, di ba? Kaya lang walang matibay sa maliliit na daga or ano. Turn left onto Aurora Boulevard R-8. So yun lang, parang doon ka lang medyo maano rito pag naka-experience ka ng gano'n. Guys, pwede ba yung gumanito? Nasanay na tayo sa ganyan. So ayun, na-experience natin yung traffic, no? Grabe. So medyo ano lang tayo dito. So nung nagawa yun dun sa Seek Performance, kapag nagpa-PMS tayo sa kanila, kasi pinag-isipan ko kung sa kanila ba ako or sa ano, Rapid or Shell, ganun. Wala na tuloy sa option kung magpa-ano sa ano, PMS sa ano. Pero not totally kasi baka kainin ko din yung sinabi ko, baka mamaya sa Mitsubishi ako magpa-ano. Kaya lang kasi yun nga eh, nagkaroon ako ng problem tapos parang ano, yung sagot is parang ano, dapat ano kung sinabi, sige scan natin din, kung meron i-apply natin sir, baka pwede natin pasok sa insurance, ganun diba? Kaso wala eh, parang ang dating ano eh, parang pick-abo. Medyo pick-abo yung In ano, 200 meters, slight right onto Damasalang Street R8. doon lang talagang traffic, kabul-buhol lang. Slight right onto Damasalang Street R8. Dimasa lang tayo, dimasa lang. In 800 meters, slight right onto Aragon Street. Usog yung sombrero natin guys. Grabe yung torque naman na ito. Dito kasi naipit yung mga sasakyan doon. Slight right onto Aragon Street. In 600 meters, turn right onto Kirakata Street. Okay guys, so yun lang naman yung ano natin for the day natin. So ngayon hapon naman itong last two videos natin morning. Tingnan lang natin para at least yung mga viewers natin na nag-aasam or nangangarap or namimili ng sasakyan na malaki, SUV, alam nila yung feeling ng nagdadala ng ganito. So ayun, nadagdag ko lang, pag ganito yung sasakay mo, nasa kahit ano siguro, I think kahit naka Fortuner ka or Everest or
anything na malaki. Nandun yung power, so kung kailangan mo, magagamit mo, di ba? Hindi ka naman racing. Mahilig ka lang din, like me, mahilig ako 2,000 RPM, pero pag need mo naman medyo magmadali ng kaunti, kaya ng sasakyan mo, di ba? Kung may makaka-relate guys, like yung sa NMAX ngayon sinasabi ko, NMAX kasi meron siyang ano, yung hindi siya sobrang ano yun, hindi siya sobrang bilis, pero yung 0 to 100 kahit pa paano mas okay siya na maano mo siya, kumbaga parang matitimpla mo yung takbo mo kasi ano tawag dito ano ka naman parang kumbaga matitimpla mo talaga yung takbo mo kasi lalo sa manual, no? Malapit na tayo guys, konti na lang, sabi ni AI 423 422 kanina. Turn right onto Kirakata Street. In 500 meters, turn right. Sa bagong asfalto to. Last time nagpa-car wash tayo, yung mga tilamsik ng asfalto. Tatanggal naman daw siya, sabi ng car wash na nag-car wash na sa basahan. Kaya dinidikit pala talaga to mga asphalt. Yan, so pag crossing ako dito talagang maingat ako kasi may mga nagmamadali din talaga na sasalaksakan ka ganyan. Next time guys, pag-usapan natin yung mga MPV. Kasi before ko piliin namin to ni Mrs. Talagang din, nag-isip kami na magkaroon ng basta 7-seater. Kumbaga, ako, nagtingin kami ng BRB, mga ganun. Next na natin, na vlog natin, pag-usapan natin yan about sa 7-seater na MPV. Mula sa pinaka budget meal, alam mo yun, may mga budget meal din na sasakyan depende kung anong mo. So ayun, sige guys, i-cut ko na rito yung video, and I'll see you soon.